nilaglag na po ng Malacanang si Torre. Naku, ba't mo naman nasabi yung ganyan, Banatbay? Alam nyo mga kababayan, kung ating pong babasahin ng mga nangyayari sa lipunan, tila nilaglag na ho ng Malacanang itong si Torre. Bakit to? Sa pag-atras po ni OSG o yung Office of the Solicitor, si Solgen, ika nga, di ba, siya ho ay huminto, tumigil, ika nga, hindi na ipagtatanggol ang gobyerno patungkol ho dito sa ICC. Yan po ang kanyang sinumite sa Supreme Court. Ibig sabihin, bahala na kayo sa buhay nyo. Kayo na yan, bahala na kayo, di ba? Hindi ko nakakayanin yan, ha? Bahala kayo sa buhay nyo. Sa madaling salita, dapat kasi ang trabaho ng isang Solgen, no? Solicitor General, yan po ang trabaho niyan, parang abogado yan ng Executive Department. Kasama na ho dyan ang Pangulo at syempre yung PNP na ginawa ho nila kay Pangulong Duterte. Pinasasagot sila, ang sagot ng OSG o si Solgen, sorry I'm out. Hindi ko na kaya yung kabalastugan niya yan. Yan parang ang dating nun, ika nga. Pero panoorin natin tong balita na to para mas maunawaan po natin kung bakit ika nga nilaglag ng Solgen itong ating gobyerno, ika nga. Tuloy. Dante, kung umatras ang Solgen para ipagtanggol ang panig ng gobyerno dyan sa petisyon ng mga Duterte, sino ngayon ang kakatawan sa mga respondents dyan sa kaso? Kung ako sa inyo, meron akong suggestion. Hindi, wala akong biro. Meron po akong suggestion. Kung ako sa inyo, since yung attack dog naman nila na si Yuse Claire Castro ay isang abogado, ba't hindi na lang siya magtanggol sa Supreme Court? Gago! Siguradong talo na naman yan. Hindi. Sa tingin ko lang, pag yan ang nagtanggol sa inyo, naku po, baka masabong pa ng Supreme Court yan, ha? Bawal o dito ang vlogger, sasabihin nila. Gago! Paano ba, maka-vlogger ka naman, para mo naman sinasabi, mga vlogger walang alam. Hindi, pag naging tanso vlogger ka, yun talaga wala kang alam. Gago! Kaya nga, dapat sa'yo, Yuse Claire, doon ka na lang sa pagbablog mo, ha? Magandang gabi, Monica. Sa nakuha nating impormasyon, no, ang Department of Justice o DOJ na ang siyang maging sisilbing legal counsel o mga abogado ng mga respondent. At inaasahan din natin na ngayong araw ay mayroon silang isusumite sa Korte Suprema. Ang hindi pa lamang malinaw sa atin, Monica, kung ano yung kanilang isasubmit sa Supreme Court, kung ito na ba yung komentaryo doon sa hinihiling na komentaryo ng Supreme Court sa habeas petitions ng magkakapatid na Duterte. Unang naglabas ng impormasyon si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo hinggil sa pag-atras o pagtanggi ng Office of the Solicitor General o OSG na irepresenta ang respondents sa Consolidated Habeas Corpus petition na inihain ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte Suprema noong nakaraang linggo. Hiniling ng magkapatid na Mayor Baste, Congressman Pulong Duterte at Kitty Duterte sa korte na ibalik ang kanilang ama sa bansa at ito ay palayain. Sa halip na sumagot sa kautusan ng korte hinggil sa petisyon, naghain kanina ng manifestation at motion ang OSG na nagsasabing ayaw nilang maging abogado ng pamahalaan o mga respondent. Sa halip na mag-comment, nag-file sila ng manifestation at sinasabi nila na humingi sila ng permiso na hindi nila po pwedeng i-represent ang mga respondents, Lucas Bersamin, si PNP Chief Marbil, Secretary Remulla at si General Torre. Naku po, yun na. So parang sinabi nga ni Solgen, ayoko nang i-represent si Bersamin, si Marbil, ang presidente at higit sa lahat si Torre. Kasi kung ikaw nga naman, kung ikaw ba naman na magre-representa kay Torre, talagang sasakit ang ulo mo, Brad. Wala, sakit ulo mo dyan. Hindi, mahirap ipagtanggol ang taong mali-mali. Alam mo yun? Mahirap ipagtanggol yung ika nga loose cannon. Ibig sabihin, tila kung ano-ano ginagawa. Mahirap ipagtanggol yan, di ba? Siguro kung tama yung ginagawa, okay, makakaya mo ipagtanggol. Pero yung alam mo nang mali, ay nako, kaya hanga ako dito kay Solgen kahit papaano, hindi katulad ni Anyo. Nako, unya-unya, pag-usapan natin yan si Anyo tsaka si Gubo.
Pag-usapan natin yan mamaya-maya, yung dalawang traidor kay Pangulong Duterte. Mamaya pag-usapan natin yan. Bago yan, ito munang pag-usapan natin. Ito munang pag-alis ni Solgen o sabi sa Supreme Court na ayokong ipagtanggol yung mga yan. Dili ko yan kaya. Dili ko kaya yan. Di ko kaya yung ganyang tao. Lalong-lalo na si Torre. Antakin mo ba naman, Brad? Hindi, ito lang. Nagtatanong lang ako sa inyo, no? Yung isang taong sasabihin, go, kahit walang warrant. Basta, sinabi lang namin may warrant. Pwede nang hulihin yun. Tapos, hanggang ngayon, wala pang ipinipresenta. Kasi sabi na nga ni Professor Dean Torion, sabi niya, pwede naman. Okay? With exemption, pwede naman yung walang warrant. As long as, pag hiningi na, okay? Pag hiningi na nung taong ina-accuse yung warrant, kailangan ibigay agad-agad. Pero kita naman po natin, wala. Kahit to si ESO ngayon, Meldedea, ay sinasabi niya, wala pa rin hanggang ngayon. So, mantakin mo, binitbit mo yung akusado ng walang warrant. O, di ba? Hindi tama yun, mga kababayan, di ba? So, paano may pagtatanggol yun? Sakit sa ulo yan, Brad. Sigurado, sakit sa ulo yan. Pagtanggol mo ba naman yung mali? Ayan po, Ayan, Sabi ng OSG, March 17, 2019 ay naging epektibo ang pag-atras ng Pilipinas sa international... Mantakin mo mismong OSG, mismong Solgen, sinasabi niyang wala na tayo sa ilalim ng ICC. Tanginan yan. Ngayon, hindi, sorry pero kung wala na tayo sa ilalim ng ICC, ibig sabihin, sinasabi ni Solgen na abogado ng gobyernong ito, ibig sabihin ito ay abogado ni Marcos, abogado ng executive branch. Sinasabi niyang wala ng authority ang ICC. Kaninong authority? Yung pagka-aresto ni Pangulong Duterte. So, tama talaga yung sinasabi na parang abduction ang ginawa. Kung hindi man kidnapping, abduction ang ginawa. Bakit? There is no law. Walang batas. Ika nga. Na para mag-submit si Pangulong Duterte doon sa pulis na lalong-lalo na ito si Torre. Wala. Ito sinasabi mismo ng abogado ng executive. Abogado ni Marcos, sinasabi niyang matagal na tayong matras dyan, so wala tayong authority dyan. Abangan nyo, bukas na bukas din baka matanggal ito si OSG. I-replace to. Sa tingin ko lang i-replace to o baka magre-resign ko anong dahilan? Health reason. Kasi dito mga kababayan, nilaglag niya lahat ng kliyente niya, sinasabing kasi yan yung pinaglalaban nila na still we are obliged, 'di ba? With the ICC's palusot lang nila yung Interpol Kasi the Interpol hindi po yan requirement sumunod diyan. Kailangan yan depende yan sa sasabihin ng gobyernong nandoon sa land. Ibig sabihin, ng gobyerno ng Pilipinas, hindi requirement yan. Okay? Pangalawa, anong authority ng Interpol? Ano ba sinusundan niya? Is there a case in other country? Si Pangulong Duterte, wala po siyang case doon na para sundan. Ano yung sinusundan nila? Kaninong authority yun? Sa ICC. Na, eto, sinasabi mismo ni OSG, ni Solgen, na sinasabi niya mismo, walang authority sa amin yan. Hindi pwede yan. So that request lang po yun na ginawa ng Interpol, na hanggang ngayon sinasabi nga nila wala naman daw. O yung red notice na yan, hanggang ngayon hindi pa may produce yung lintik na red notice na yan. Kasi sinasabi nila yan pero wala hong lumalabas. Ang sinasabi ng Solgen, yung pinanggagalingan, yung sinasabi niyong authority na yan, wala. Walang authority sa amin yan. Kaya, I'm out. Mantakin mo yun mga kababayan. Dito pa lang, suplak na ho talaga yung gobyerno natin that there is an illegal arrest happened. May nangyaring hindi tama. May illegal. Kaya hindi ko alam kung paano palulusutin ni vlogger Claire Castro.
Mantakin mo, mismong abogado ng gobyerno sinabing, walang jurisdiction sa amin yan. Hindi ano yan, wala, out kami dyan. Mantakin mo ganun, Brad. Criminal Court o ICC. Dagdag pa nito, hindi admissible ang panahon. Kaya walang obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan o kilalanin ang anumang proseso galing sa ICC pagkatapos na maging epektibo ang pag-atras ng bansa sa Rome Statute. Binigyang din pa ng Office of the Solicitor General dahil sa matatag nitong posisyon na wala ng jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas at gumagana naman ang investigative, prosecutorial at judicial system ng bansa. Hindi magiging epektibo ang OSG na kumakatawan o ipagtanggol ang mga respondent kaya tumanggi itong maging parte sa kaso. Kaugnay nito, naniniwala naman si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na makatutulong ang pagtanggi ng OSG na maging abogado ng respondents sa kaso ng dating Pangulo sa ICC. Tamaan niya ang ginawa ng OSG na huwag ipagtanggol ang gobyerno sa illegal na ginawa nito. Ano sabi? Tama ang ginawa ng OSG na hindi ho dahil ito'y illegal. Naku po, malupit. Definitely, because it effectively admits. Sinasabi na nga nila, posisyon naman namin walang jurisdiction ng gobyerno ay ang ICC sa ating gobyerno, sa ating bansa. Kung ikaw naman ang abogado, publicly, officially, yun ang posisyon mo, paano ka papasok sa Supreme Court at ipagtatanggol mo yung mga dinimanda na gumawang illegal at batay sa kanilang pananaw na may jurisdiction? Di ba taliwas yun, saliwa, saka baka pamakasuhan pa sila. Kaya nga po mga kababayan, ito yung sinasabi natin kanina Noong sa kahapon pala, kagabi, doon sa interview natin kay Attorney Dean, Professor, Idol Torion, di ba? Ito ba'y maaring maging basihan ng kaso dito kay Torre? Meron daw. Kaya dapat to, kasi ito sinasabi na ng gobyerno, wala tayong authority. Mali, sablay. Sablay po yung ginawang pag-aresto. Bakit? Wala tayong authority. Di ba? Ngayon, pwede na po bang kasuhan si Torre dyan? Naku po, pwede daw. Yun, salamat.